Yung Nesa. Post for si Denny. Sige, hindi po lang. Hindi talaga kailangan ko talaga. Kasi na-outchain ka ni Lasky. So makita ko kaya talaga magbuhat ng game. Sa akin honestly pag pumalya ka dito sa Die Series Season 4, hanap ka na ng ibang team. Pero pagka okay performance mo, MDL ka agad. Hindi ako na-sleep. Nakausap mo na si Donnie, hindi pa agad nagdaro ako paano niya ginagawa. Huwag siya ka naman talino mo yun. Ganun. Kahit ako nalaro niya, alam niya lahat ng namin, kino-compute niya. Wala nga, 15 lang mo yan. Kung nandun naman si Marlo, umabot si Marlo, pwede siya siya. Pumasok si Rasky na out-chain. Nabagay, edition yun, kaya pinapili ko kasi yung gusto niyo Phosphor. Redemption nga ng season 4 sila yung mga dating players dito sa Dio Serie kaya sila na yung kinuha ko. Tsaka sila yung feel ko na pinakamarurunong sa lahat sa lahat ng players. Yun lang, medyo may ilangan lang sa isa. Tsaka medyo mahirap lang sa comms, pero naayos naman namin. Solid pa rin yung team namin ngayon. Mahirap kasi sa comms pero mas lumakas kami sa galawan by skill sa individual. Pero sa comms, medyo nahirapan kami sa comms ngayon. Sinong team yung gustong-gusto mong talunin yan at bakit? MDL, sila Salvic. Para palitan na namin sila. Masaya. Kasi binigyan ulit ako ng chance ng Team White. Para patunayan yung sarili ko. Kasi hindi ko napatunayan yung sarili ko nung nasa Team Blue ko. Maganda sila kasama. Kasi buo na agad yung chems nila. Tapos ako na lang yung mag-a-adjust. Siguro kapaan na lang kami. Muna. Ngayong early. Pero nag-usap naman na kami ni Daniel about dun Siguro set aside na lang yun kasi teammate ko na siya ngayon. Masaya kasi nagkaroon ulit ako ng chance na makabalik dito sa Dio Serie. Di ko rin expect na makukuha ulit ako. Ginawa ko lang, nagbatak lang ako Si Dodge. What's up? What up? Just even? Wala Laki pala dito Pagdating namin, ang laki. Lalo yung front space, napakalaki. Technically, dalawang bahay ito And nakakatuwa kasi. Literal na bootcamp siya, in a sense. Pero dahil nasa compound siya, yung buhay ng player, ramdam mo na bootcamp siya, pero at home ka. So, ganda experience. Kahit isang araw lang kami dito, ramdam mo na may playing area talaga, may resting room, ganyan. So, interesting siya, sa totoo lang. And mukha namang nag-enjoy yung mga players dito. Dan, yun naman ang buhay ng mga bata rito. Gusto ko nga sana bilan naman 100-inch TV yun, kaso papatayin ako ni AJ. Kasi dyan naka-95 kami. Baka hindi 95, Si Salvi kasi ganun mag-ano. So parang Hindi mo masarawinan dyan. Hindi, tapos isa pa ka nanonood. Kukunin yung cellphone, iso-zoom. Doon kami sa Ace. Kay Salvi. Oo, parang lang kay Salvi, tapos sinabi sa akin yung presyo, 300K. Gago, wag na puta. Binayad ako sa Salvi ng 30K, tapos bibili ako sa TV, 300K, tapos takibot. VIP VIP. Ikaw pa magbayad pag binayad. Gusto mo ba? Hindi, bigyan kita 2K, kunin mo na Salvi. Dali mo na Singapore. Nakakamiss yung mga tao dito. Alam nyo naman, gusto ko talaga laging nakakausap si Boss D. Tsaka kahit naman nasa ibang bansa ako, nag-uusap pa rin kami. Yan, tinatawag-tawagan ko siya. Yun dito kasi yung vibe na ang fresh ng hangin. Ayun kasi yung hanap ko Gusto ko lang mag-relax after ng mahabang season na sobrang stress. Tsaka yun nga, banding na rin sa mga dating kasama. Ayan, sila Jason. Kasi yung mga player dati na wala na rin. Sila Hayes wala naman dito, naka-bootcamp. Pero yun nga, masaya lang talaga. Gusto ko yung vibe dito. Ha? Ibibigay ako sa'yo. Sige lang. Huwag mo na muna ibigay. Kapatid niya ba si Iben? Oo, bakit? Bakit? Kamukha mo. Ay, we? Oo. Thank you. Sino mas matanda sa inyo? Hula mo. Si Iben. Tama. Pala kasi yung babae ko yun Daldal Kaya bagay sila ni Salvic Walang sense yung sinasabi. Narap ka ni Salvi kanina. Kaya nga Maganda execution. Super block to pre. Maganda execution natin.
kasi ang bot. Ang bagay kasi hindi magano. Sabi ko sa inyo, ako magdidip eh. Hindi kanina pre. Pwede ako mag-dip doon, pwede ako mag-dip. Baka kasi naman makakatakbo agad ako makaikot. Ano ba yan? Ayaw makinig sa oras. Yung team ko ngayon, 3 araw na kami nag-grind at lahat kami talaga namang gusto namin matuto, lahat kami nagtutulungan. May mga time lang talaga na hindi nagkakasundo sa decision, kapaan pa at madami pang practice na kailangan. Pag ganun pipisan mo lang, kung pwesto sa tore, push ka lang. Huwag ka papakita sa tank support. Kaya na pag-tripan siya, happy HP siya, nag-level 4 yung Kari, siya pa yung lugi. Lugi ba't mo sasabihin mo? Wala, wag mo na. Mannerism niya yun eh, every time pinapaundi. Yung Kari Intel, di ba, nag-level 3 ka, oo. Walang tank support sa mid, tingin lang sa mapa. Pag gano'n kasi, di ba, piprease mo yung lane. Pag piprease mo yung lane, titignan mo yung mid. Pag walang tao doon, unless nagpakita sa XP, wala kang karapatang mabundle sa river bush. Pwesto mo lang yan. Hawiyaw mo pala ka. Wala ako pa. Hindi ka din ang game mo. Si Kyrie ba ito? Gano'n na lang, gano'n mo na lang. Ako yung utak to kanina. Gano'n mo na lang para Kyrie. Kaya nga, binenta sa akin ng RSD at 30k eh. Free shipping. Tapos ganyan, binibenta ko kay Zico. Ako pa magpapaka, sabi ko, bibenta kita kay Zico, 2k free shipping. Sabi ni Zico, boss, di ko magbayad sa akin. Sabi ko, sige na nga, 30k, 3k shipping. Kaya naman, pasok ni Boys, pupurihin ako. Hindi malakas din naman eh. Problema sa'yo. Alam mo, ito naalala ko sabi sa inyo dati. Ang technique na sa gold team, huwag ka na papakamatay. Kaya nga, naalala ko, sino yung si Ryota, hinahanap si Benny. Pucha, nag-dragon para lang hanapin niya nabadrop siya eh. Nag-dragon naman ng ano. Oo, di ba? Ikaw. Mukha kasi hindi kagad yung mukha eh. Kari, hawi. Si Dave Curry. Wala akong play safe. Walang tapos ba? Tayo hindi ka play safe, mahirap ka lang patayin. May pinagkaya ba yung play safe sa mahirap patayin? Yung tansya ko kung ano yung sagad ng hero mo. Tapos pag kanari, may kill threat sila, nahihirapan sila patayin ka. Kanina nagdadash ko, walang play ka, kapag may lapo-lapo eh. Kung Stanford dyan, pero... Oo, kung kapapasok-pasuhin lang. Lahat ng combo sa buong mundo makikita mo. Siya pa naman. Siya pa naman. Oo, pangit yan. Dami nagiging mannerism na nga eh. Dapat kung sino idol mong player, isip mo sila lagi kalaban mo. Kasi kung ganyan lang, kung Jose lang kalaban mo pala, hindi ka gagaling. Hindi, joke lang. Hindi, itong inong yun. Nang joke ng player. Lahat ng joke may 20% na katotohanan. Umsing. Oo, di ba? Magagawin ng life hack. Yung pag ginagawa niya to, yung support nasa XP, kahit di nyo clear yung mid, mag-level 2 yung roam. Kasi nagpo-proc na yung passive ng blessing. So yung first wave, ang equivalent niyan yung unang proc, yung unang 4 na proc ng blessing. Kaya minsan, yung mga high level na roam, sa TOB ko ito natutunan eh, kay Shark. Hindi siya nag-clear ng mid pag yung support niya nasa XP. Kasi yung passive, makakahabol yun sa XP na binibigay ng mid. Kasi diba pag na-clear mo to, parang si level 2 ng support. So walang passive na blessing. Hindi siya nagpo-proc. Kasi pag nag-XP eh. Pero ito, itong wave sa mid, minsan yung TOB, wala silang pakialam dyan. Nahaya lang nila. Kasi ang purpose nun, tumatagal yung pag ano niya, yung wala siya sa mapa. Hindi siya nakaka-uwi, nakakapag-regen. And ang kapalit, wala. Kasi yung XP, nung roam, makukuha niya sa blessing. So imagine niyo yung mata, kanari ito, di ba? Unang proc, may XP dito. Nakapag-clear na yung tank, level 2 na siya. Eh, habang naghihintay ka, wala namang nangyari sa XP mo eh. Ito, nagpo-proc pa to. Umakit pa siya na XP. Tapos magpapantay sila ng mga 2.5 yun eh, level 2.5. So effectively wala nawawala XP sa'yo. Minsan yung mid, kahit hindi pansinin ng rogue. Panoorin niyo yung NACT, TOB. Si Shark minsan wala siyang paki sa mid lane. Hindi ko naman sinasabing huwag niyong pansinin yung mid lane. Pero ito, masarap sundan yan. Kasi nagpo-proc ako ng XP ko sa blessing eh. Kaya naus yan, yung ikot na yan. Kasi essentially yung mid, hindi ko kailangan i-clear. Kasi may humahabol na XP sa blessing ng rogue. Gets? Ano lang siya, maliit na life hack lang siya. Hindi lahat alam yun. Pero, syempre sa load at testing, yun, napansin ko siya kasi totoo siya. Mag-level 2 ka. May nawawalang XP lang kasi syempre yung support nyo nag-clear ng XP. Pero ito, kung susunod mo ito mag-clear, walang difference. As a team captain, mahalaga talaga na pakinggan yung mga sinasabi ni Sir Midnight kagabi. Sa early game, yung 6 minutes pa lang diniscuss niya pero umabot kami ng 2 hours kaya nakaka-overload din yung mga info na binibigay niya. Nung naglaro kami, na-apply namin yun eh. Bawat game, lalo pag natatalo kami, nagdi-discuss muna kami, hindi muna namin agad ini-start kahit na may inabot kaming goal kada araw na games. Ano lang, guideline lang pag gold laner ka. Tapos ganyan yung itsura ng mapa. Lamang ka sa lane. Tatanong mo lagi sa mid kung nasa yung tank support. Pag wala kang info, di ka pwede pumwesto ng ganyan, no? Ayan, no? Yung ginagawa ng Selvig. Kung ako yung Kajak Paramis, di ko nakikita yung gold lane. Tambay ako dun. Dito, sa bush na yan. Tambay ako dyan. Hanggang di ko nakikita yung irritate. So yun yung benefit nun, nagtatago ka na nun. Tapos pag naurat sila, alis sila.
So ang gagawin nila, para lang masigurado, tatawid yan. Pero i-make sure nyo na nandun kayo. Kung tumawid sila, ang tapang nila. Pero hanggat di ko kasi nakikita yung Iritel dyan, di ba? Anong usual na ginagawa nyo pag di nyo pa nakikita yung gold lane? Tambay doon sa bush na yun. 100%, lahat ng team ganun. So, tendency yung player, abang lang, hintay lang, patience sa YouTube. Di ba? Antay lang kayo, magmamatay lang kayo dyan. Hanggang sa mainit. Tapos biglang may mangyayari sa mid, mauna kayo mag-clear. Sayang may ikot nyo. Kaya yung mga ganyang kalokohan ni Salvi kung yung ginagaya, ha? Una sa lahat, pag na-push nyo yung wave, lalo sa side lane, ang unang tanong nyo, nasa isip nyo, dapat word kayo isipin yun. Nasaan yung tank support? Kahit XP laner ka, kailangan mo pa kayo kung 2 kills ka, kung 3 kills ka, kung kahit sobrang lakas ng XP lane mo, mapa-X-Burg ka to raise wala akong pake. Kasi kung papunta sa akin, may mga specific moves ako na di ko pwede gawin. Kung nando sa gold lane, ang dami kong pwedeng gawin. Diba? Pwede akong mag-invade, pwede kong kunin yung green, pwede akong umikot sa mid, sapakin ko yung support na tatawid doon. Kaya importante yun na tinatanong nyo sa sarili nyo. Kung alam mo kung nasa yung tank support, alam mo kung kailan mo pwede gawin yun, alam mo kung kailan mo yung hultong push na to. Marami po kaming natutunan at mas gumanda yung laro namin pagkatapos niya ituro yun. Ang dami namin may improve o i-apply sa sarili namin. Lalong-lalo na sa akin, ang dami kong natutunan. Kasi yung tinuro niya madalas, ayun yung mga sakit ko sa gold lane eh. Mas naayos ko na siya ngayon. Kaya sana sa susunod bumalik pa siya, turuan niya pa kami ulit. Ito naman, pag turtle fight, ito yung binabanggit ko kanina, yung box. Ano yung ibig sabihin ng box? Usually, nag-a-apply ito sa mga teams na currently mas malalakas sa team fight. Tatanungin ko pala muna kayo. Sino mas malakas sa team fight ngayon? Based lang sa draft. Sino mas malakas sa team fight? Ngayon. Early game, 2 minutes, 3 seconds. Sino mas malakas ngayon? Minana. Bakit? Basically yun. Puro early game heroes sila. So, ako, pag pumesto ako sa turtle, para sigurado kung akin yung turtle, gagawa ko ng box. So when I say box, ito yung teritoryo nyo. Na pag pinasok ng kalaban nyo, alam mo may mga bouncer sa gilid na, o parang kunwari siya. Ito yung box ko, kunwari ako yung Minotaur, ito yung box ko. Lumapit siya dyan. Kakaldag ako dyan. Kasi sa utak niya, wala ko iba nakikitang hero. Yung Minotaur lang. Di ko alam kung may follow-up, di ko alam may nakadikit. Diba? At kung gusto mong tumawid, HP ka palit. Kung sobrang tapang niya, at tumawid siya, wala siyang HP. Diba? At kita ko pa yung mga susunod. So yun yung box, yun yung concept ng box. Kasi kung siya lang tatawid, una sa lahat, kita ko siya. Mapopoke siya para makatawid. At kung may susunod, ganun at ganun yung mangyayari. So ang kinagandahan nun, let's say may box kayo, pumasok yung target nyo, yung gustong patayin ng team nyo. Sa turtle fight, sino yun? XP tsaka jungler. Number 1 priority, jungler. Minsan XP pag sobrang, sobrang nakaka-bad trip, na mga Terizla. Minsan nakikita sa MP nyo, binibigyan nyo mga XP pag sobrang lumalim. Or pag ang layo ng jungle, tapos yung XP pumasok sa box. Okay, teka, pause mo muna yan, bigyan muna natin tong XP. Papatay nila yun. Tapos i-reset yung turtle, yung jungle lalapit, same shit. Ulitin nila. Kahit di sila mag-contest, pakita nyo lang na at least ina-establish yung box, dapat sanayin nyo. Ang example niyan, itong ginagawa ng Mino. Very basic, diba? Naka-cover na siya sa Carmilla. Yung box nyo, dapat abot nyo ang isa't isa. Kaya ka nag-i-establish yung box, nandun yung kill threat eh. Kill zone yun basically. Anything na papasok doon, basta target natin at gusto natin patay lahat, magpapalit tayo ng focus. Kaya nga may invento yung Lord Turn sa Lord Dance. Yung nagsasayawan yung mga tao, tapos biglang, uy putya, burstable. Walang pake sa Lord. 50-50 tayo, mapatay ko lang to. Kasi walang 50-50 kung wala kang jungler. Kasi ako may repre akong hawak, nagiging 100%. Mga natutunan ko kay Midnight sa mga tinuro niya, yung rotation, kung paano mas mabilis tapos yung game, kung paano ma-handle ng maayos yung lamang namin, ganun. Lalo na yung square, mas malaking tulong sa amin yan kasi nagawa namin kagabi. Ang dami naming nakalaban na batak kagabi na talo na. Pre, tagal ng golden mo, pre ah. Oo nga eh, tagal din ng ano mo eh. Tagal din ng support mo eh. Tapos sinaan pa sila ng Lord. Ganun lang Lord. Simple po. Di ba? Wala kang kailangan intinding sobrang complicated shit sa kanya. Unless blacklist ka. Yung Epalme, di ba? Nag-uusap yung dalawang jungler. Pre, kamusta yung araw mo? Okay lang naman ako, ganyan. Biglang may talis na, uy, takin mo! Diba? Biglang babawasan kita. Kasi yung Lord Dance sila, yung version nila ng Lord Dance, nagse-set up na sila ng mga Lord Turn. Marunong na sila ng ganun. Si AP Brand marunong din ng ganun. Si Echo, full turn yun. Madalas lahat ng games sila, full turn. Si Brent at si Blacklist, yan yung mga nagse-set up ng Lord Turns. Yung pag nabawasan nila yung jungler, biglang bibitawan yung Lord, papatay yung jungler mo. Tapos si Ohib naman, di naman nagpapakita sa Lord. Echo, di rin nagpapakita sa Lord. Pero Echo yung type ng tangina pag nag-Dragon Sanford, takbuhan lahat. Kasi putya, may nakita yan, may nakitang play yan. Pag, alam mo yung mata ni Sanford, parang sabi niya kay Card, sige Card. Card, bitaw mo yan! Tapos may mga slow ticks din. Yung slow ticks, alam niyo yung slow ticks?
Sa Turtle tsaka Lord. Pag sinabi mong slow take, yan yung habang binabawasan mo yung Lord, naghahanap kayo ng pwedeng patayin. Like for example, may Novaria Beatrix sa kalaban. Slow take yun. Hindi niyo pwedeng pababain yung HP ng Lord. Kasi pag umabot kayo sa 50-50, ang dami nakatutok na baril. Mamaya manakaw pa. Diba? Hindi niyo pwedeng fast take yun. Slow take yun. Kasi kunwari, 3k HP na lang yung Novaria. Ay, yung Turtle, biglang bumaril yung Novaria. Yun yung time na papatay mo yung Lord. Pero wag mo mamadaliin. Kasi pag minadali mo yun, tapos nag 2k HP, tapos biglang tinamaan ang bola ng Novaria. Wala, kawawa ka. Wala. Sorry. Oops. Sobrang laking tulong nung turo sa amin kagabi ni Sir Midnight. Halos talagang lahat ng error na nagawa namin. Kasi nag-scrim kami kasama yung team ni Boss D. So doon pa lang kitang-kita namin lahat ng error. Tinuturo sa amin ni Midnight yung tamang gagawin sa ganitong clash, sa ganitong position. So yun, sobrang laking tulong para sa team namin. Feeling ko yung nangyari kagabi talagang mag-i-improve yung team ko. Kasama ko lahat. Sila Lev, si Bane, si Oshea, saka sila Sena. Gagawin naming inspirasyon yung nangyari kagabi sa mga turo ni Sir Midnight para lumakas at manalo ngayong season 4. Ito lang yung set ng moves, para siyang chess. Sa late kasi, freestyle, di ba? Pagaling nga na sa bush, pagaling nga mag-lord turn, pagaling nga humarap ng creative na plays, kaya ang lakas ng echo at blacklist eh. Kasi may mga matatalinong tao dun eh. Pero sa early game, kahit sila natatalo sila eh. Pag ba nawala ng retro yun, kaya niya mag-god mode na, hindi, kahit wala akong retro, yakan yung turtle. Hindi, di ba? Kasi again, limited lang yung pwede mong gawin. Kaya nga sabi ko sa'yo, ang bilis mag-snowball sa early game. Ngayon, yung kaling-kaling nilang 1.5, after na isang clash 4k gold lead na. Tapos after 5 minutes, wala na, yung kalaban stuck na sa base. Kasi yung sinasabi niya, wala, freestyle na kayo nun. Tsaka nagkamali din sila, hindi nila na-abuse. Ang importante, marunong kayong gumawa ng ganun. Kasi sabihin ko sa inyo, kahit di kayo magaling sa late game, kung alam niyo lang yung endgame push, alam niyo yung endgame push, diba? Yung mga nagpapakamatay para makapag-tower lang. Ganun lang yung endgame push, simple lang yun. Saka yung 3 waves, simple lang yun eh. Yung early game, kahit sino kalaban nyo, kahit echo, kung mga-earlyan nyo, kung 9 minutes, 7k gold lead kayo, kahit yung echo di kayo kaya. Legit real talk lang. Kahit yung echo, itapat mo ng TNC. Diba? Echo, tapat mo sa TNC. Yung TNC makakuha ng 8k gold lead 9 minutes in. Tingin nyo, di nila kaya tapusin yun. May nana nga eh. Tinalo echo eh. Diba? Naghintay lang ng timing nila eh. Pagdating mid-game, hindi na pinagpahinga yung echo eh. Kahit mga ganong teams, lalo sa meta ngayon, gano'n lang kasimple yung laro. Makakuha ng early game late, ang hirap ng bitawan. Sobrang hirap kumambak na yan. Yung Omega kasi, di ko na rin naiintindihan at this point kung ba't sila ganun eh. Matataas ang killer instinct ng mga hype na yun. Dayo serye, actually matagal lang inaano din ng fans na manood ako nito. So ako sa totoo lang, hindi ko napanood yung season 1. Pero nag-catch up ako kasi sabi ko, very interesting yung idea and grassrooting kasi ito eh. And ngayon nakikita ko na yung actual na Dayo serye, no. Nakapagkwentuhan na rin kami ni Nogi na yung plano ay talagang medyo pang mahabaan. And ang kinaganda kasi dito is platform talaga siya for yung mga amateur players, mga aspiring. So ako, ang masasabi ko lang is gusto ko rin yung ganitong mga klaseng programa, yung mga ganitong tournament. Landingan siya ng mga nangangarap na players na amateur, yung mga gusto maging pro player, mga gusto makapasok na NPL. And nakakatuwa kasi hindi lang siya tournament. Literal na may care yung Dayo serye sa mga players kasi pinapupunta sila dito, inaalagaan. If I'm not mistaken, pati yung pagkain, yung script yan, nasasagot yan. So literal na player ka, so pumasok sa Dayo serye, hindi lang ito tournament. Pagpasok mo dito, mararamdaman mo talaga yung environment ng pagiging player. So napakaganda niya kasi, again, namumulat yung isipan ng tao, nabibigyan ng opportunity, and nakikita ka pa ng ibang tumitingin din dito sa Dayo serye na potentially ay mag-pick up din sa'yo. So very promising yung Dayo serye. Napakadami pa nating talents, yung fresh pool natin, and dito pa lang, ang dami na. And ang nakakatuwa sa kanila, sumasabay talaga. Pwede ito Ito. Layo. Nice one. Layo sir yung prisoner. Burst nyo. Okay. Dragon ka na, iri ako. Alert lang ha. Literal na Dayo serye. First of all, ang ganda ng pangalan, yung Dayo serye, talagang napakaganda ng connotation sa esports kasi alam natin yan, yung mga gamer dyan, alam niyan kung ano yung ibig sabihin ng Dayo-Dayo, yung literal pupunta ka pa ng Baguio, makikapaglaro ka lang, ganyan. May sentiment din yung mga tao doon. Pero more or less, andun yung competition. 1 year from now, very flexible siya. Could be anything, could turn into anything. And yung anything na yun, super promising kasi again, magkakaiba yung pwedeng avenue. And ako nakikita ko sa kanya, platform na mapagagamitan ng mga players coming from different places na iba't iba yung background, iba't iba yung pinanggalingan, iba yung experience, pero may culmination pagdating ng
pagdating ng dulo. So, I think phase 1 pa lang to. Hindi ko sure kung ano yung plano nila Doggy dito. Pero sa nakikita ko sa kanya, baby pa siya. So, hindi pa siya yung parang full na parang ito na yung buong concept ng Dio series. Kasi, alam mo, ang dami niya pwedeng pag-transforman na parang 1 or 2 years from now, ibang level na siya. Baka scouting ground na siya, baka breeding ground siya, baka development ground siya. So, hindi natin alam. Yun yung kinagandahan ng Dio series. Kasi again, yung programs na tulad nito na may pake, na pwede mag-transform into anything and could turn into anything and nag-exist. Hoping ako na 1 year from now, yun nga, mag-turn siya into something else. So, hindi naman tayo close-minded. Bahala na kung sino man ang namamahala dyan. Pero ako nakikita ko, maganda talaga yung patutungo. Ano say mo sa trash talk lalo? Yung trash talk naman kasi normal na sa normal naman sa esports. Tsaka kahit sports, normal yan. Kahit yung mga NBA players nagtatrash talkan, yun yung tinatawag nilang yung talk shit, di ba? They talk shit about each other. And sa esports, kaya lang naman siya nagiging parang negative kasi syempre age bracket. And of course, may negative connotation din naman talaga from the very start na nagsimula yung industry natin. But I feel like yung trash talk kasi part siya ng healthy competition diba? If it's clean, if it's filtered. May mga nakatokang tao dyan para kontrolin sila na, ito yung mga bawal gawin, ganyan. Pero syempre hindi natin may iwasan yung ilabas yung trash talk. Kasi yun yung funnel mo to show your yung competitive spirit Kung yun yung catalyst na pag nanalo ka, syempre gusto mong angasan yung kabila, diba? Alam nga namang sapakin mo, diba? So, syempre, instead ng sapakin mo lang, tinalo mo na nga sa game, trash talk mo na lang. Kahit pumunta kayo ng sports, normal yan yung trash talkan, hindi nakashoot ng tres. Palyado na ata yung kamay mo, baka ano ka na, baka matanda ka na, or baka may sira sa buto mo, mga ganun. It's just for the sake of the competition. It's fun and it's healthy and it keeps you going. Kasi nandun yung drive ng competitive spirit mo. Tangkad mo, Mid. Sorry. Sure naman ako, tangkad Thank you. Ingat kayo muna. Ingat sa biyahe. Natin picture. Okay lang yan, may vlog naman Bye-bye. Screenshot na lang, no? Screenshot na lang. Kuha na lang kayo doon. Hello, it's Ninzi Nana. Welcome to my crib. Diggy bite! Talaga nagpabok. Bye-bye! Yan message ko sa mga gusto maging pro player. Tuloy-tuloy nyo lang, huwag kayong susuko. Ayun nga, doon naman sisimula lahat sa Dio serie. From mga nag-RG, magkakaroon kayo ng opportunity na if magkaroon ng tryout si Boss D. Yun, try nyo lang ng try. Kasi pag nakuha kayo, malaking spotlight yan na magagamit nyo sa career na gusto nyo. Ayan, from amateur, yan, Dio serie, spotlight nyo yan. Kung makitaan kayo ng potential ng ibang teams, pwede nila kayo kunin papuntang MPL franchise. So yun, tuloy-tuloy nyo lang, huwag kayong susuko. Lalong-lalo na kung alam nyo sa sarili nyo na kayang-kaya.